Hello guys, good morning sa inyo lahat. Coach Carl here. So ipapakita ko sa inyo yung process nung pagbaback-test ko on how I identify an opportunity, no? And sa adjustment, sa development ng EA, and sa uh, pagkakaroon ng mga upgrades, no? So kung makita niyo dito, papakita ko sa inyo yung process nung back-test natin. So meron akong ginawang bagong EA ngayon, and kaninang madaling araw ko to uh, sinimulan, and nakita ko yung approach niya is solid, no? So basically meron na tayong mga foundation ng mga previous EA natin, and meron tayong way or approach. So meron tayong ibang parameters na sineset sa kanya para mas ma-leverage natin, no? So mas marami akong natutunan in the past EA, so kaya nakagawa tayo ng mabilis na process and progress on how we can develop an EA. So, ito yung account. So, currently ongoing siya, and ito na yung progress niya. So, nag-start tong process or backtesting is January 2025, and ito na yung naging growth niya. Ayan. So, nag-start yung account is 10,000 USD, and ngayon currently ay nasa 50k na o 56k, no? So, makita niyo yung graph is pataas siya, and currently ongoing pa yung mga trades niya. So currently ito yung account, and gold yung tinitrade niya, and ongoing pa siya. So magiging pangalan pala ng EA na to is Pips Architect. So sobrang nakaka-amaze lang, no, because we are able to make EAs that can help others na ma-leverage yung trading. And kung makita natin dito, sinimulan ko tong backtesting guys is kaninang around siguro mga 7 AM. So ngayon hindi pa siya tapos, no. Nasa month pa lang siya ng June, no. Nag-start tayo ng January 2025, and continuous pa rin yung backtesting natin. So, bakit ko ito pinapakita guys, no? Because hindi talaga ganun kadali na set ng way or approach kung paano nyo siya gagawin sa trading setup nyo. October 11, 10 AM. So, hindi pa ako nakakatulog guys. And, ayun, no? So, mukhang sulit naman yung pagpupuyat ko kanina, at nakakuha tayo ng magandang setup. So maraming trial and error yung setup, no? So hindi naman siya basta perfect agad, or sabi natin perfect na siya. So maybe in the future meron pa siyang mga adjustment and development, and kailangan pa nating i-correct yung mga pwedeng nating ma-encounter in the forward testing or phase, no? Meron tayong 3 phases nung development ng EA. So number 1, yung phase 1 dyan is yung mag-iisip ka ng strategy or approach on how you can automate your EA or your trades, no? Basically, kailangan mo nang ma-experience yun sa manual trading bago mo talaga ma-automate siya. So, dapat effectively nag-work na siya sa sarili mong manual trading bago mo siya i-convert to automation. So, ito kasing strategy na to is ginagamit ko na siya for the past few years, and ngayon mas naisip ko siya na why not gawin ko na siyang automation, no? So, that's why nagkaroon ako ng idea kanina. Parang ito yung pinakamagandang approach sa kanya na i-adjust ko, no, through automation. And sobrang napakahalaga kasi nung process guys, no. Kasi yung phase 1, so kailangan mo na mag-isip, itatry mo siya sa manual. And the second thing is you need to develop it. Kailangan mo muna siyang i-code, and mag-isip ka kung paano mo siya may papagana sa MT5 na hindi nag-error. And the second phase, yung pinaka-final na series ng phase 2 is yung i-backtest mo na siya. Okay? Yun kasi sa backtesting, dun mo makikita or ma-find out ano yung pwede mong gamitin na settings for the forward testing naman. Okay? Which is yung phase 3 na yun, no? Yung phase 3 is yung forward testing. And sa forward testing kasi guys, no, konti na lang yung mga adjustment and kailangan nating gawin doon, because dun sa back testing natin, nakakuha na tayo ng series of good result, and sa forward testing naman, titignan na natin yung approach niya kung makakasabay nga ba talaga sa current market
trend or situation. So sobrang napakahalaga ng tatlong phases na yon, and hindi siya ganoon kadali. Kasi kailangan mo talaga laanan siya ng time, kailangan mo siyang laanan ng energy, and then you are committed to do it. Kasi pag example, napagod ka, napuyat ka, and so on, tapos hinayaan mo na lang siya, and hindi mo makuha yung tamang timpla ng gusto mong gawin dun sa EA mo. So napakahalaga guys na madaanan yung tatlong pieces bago mo talaga i-trade or gamitin yung EA sa automation. No? So sobrang napakahalaga nun. Kaya kung nagbabala kayo na gusto nyong gumawa ng EA, so kailangan nyong daanan yun. Huwag nyo agad ilagay sa live trading account. I-test nyo muna ng paulit-ulit bago nyo siya gamitin. Okay, that would be all. Thank you so much and good morning!